Gumagano na makaway si Alden at tila sila mga wala sa sarili na nasa harapan ng pagkainan. Walang gusto magsalita at tila parehang walang ganang kumain. Hindi sila nag-iimikan at tahimik lamang sa kanilang iniisip. Dumaan ang ilang linggo pero tila hindi na bumalik ang dati kina Sheila at Alden. Walang kibuan. Two civil people living in one house. Alden? Wika ni Sheila na tila kinagulat pa ni Alden dahil sa tagal nga na hindi sila nag-uusap pero tumingin lang ito kay Sheila. I am just going to the airport. I will pick up Monique. Hindi din nagsalita pa si Alden, tumango na lang pero hindi makatingin ng diretso kay Sheila. Malungkot na namang umalis si Sheila at nagtungo na sa airport. Habang daan, pinapahiran niya ang kanyang luha dahil nasasaktan at nahihirapan na siya ng sobra. Alden, I'm almost there, to the point that I can't take it anymore. Bulong na Sheila sa kanyang sarili, sabay pahid ang luha naglandas sa kanyang mga mata. Hanggang sa makarating siya sa airport, hirap na hirap siyang pigilan ang luha niya. Nakita na niya si Monique at isang mahigpit na yakap ang isa na lubong dito ni Sheila. I miss you, Monique. Ani Sheila na ang mga matay tila nagbabantara namang lumuha. I miss you too, darling. Now let's go before those tears fall down. Alright, but where is Miguel? Akala ko kasama mo siya. Sa ibang exit siya pinalabas ng security. Sa hotel na natin siya makikita. Umalis na rin sila kagad sa airport at dumiretso sa Hotel Fouquet's Barrier, kung saan nakabook ang isa sa pinakasikat na aktor ng Hollywood. It is the most expensive hotel in Paris, worth over $1,470 a night. Pumasok na sila sa suite na nakalaan sa aktor at pagbukas pala ng pinto ay may kaagad na yumakap kay Sheila. I miss you so much, Sheila. Wika ni Miguel na mahigpit ang pagkakayakap kay Sheila. Nagulat man gumanti na rin ang yakap sa Sheila dito dahil namiss na rin ng kaibigan. Ilang sandali pa'y binitawan siya nito para lamang hawakan ang magkabilang balikat, saka masayang tiningnan sa Sheila. Ngunit agad na nawala ang tinito at bigla naging seryoso. You've been crying, ani Miguel, na hindi totoong nagtatanong kundi lang aakusa. I just miss you and Monique so much, Miguel. Wika na Sheila nag-iwas kagad ng tingin. Liar! Sambit ni Miguel at tinila muli sa Sheila upang yakapin. Alam ko kung kailan ka nagsisinungaling, Sheila. Wika ni Miguel habang yakap-yakap nito ang babae. Pwede ba tumigil nga kayong dalawa? Stress lang si Sheila, Miguel, sa asawa niya. At aalamin natin kung bakit. Wika pa ni Monique. Gulat na binitawan ni Miguel si Sheila sa narinig. You're married? What the hell, Sheila? Gulat na sambit ni Miguel na hindi makapaniwala. Yes, I am, Miguel. What were you thinking, Sheila? Who the hell is she? He is the Duke of Normandy and the second son of the royal family. Si Monique ang sumagot. What? You gotta be kidding. Wika ni Miguel. No, Miguel. Totoong sinabi ni Monique. Sagot ni Sheila. Wala akong pakialam sa kanya. What I care about is why, Sheila. Why? I love him, Miguel. Really? Siya ba mahal ka? Oh, I should not be asking. I can see how happy you are with that. Damn, look at your face. Wika pa ni Miguel na nagpalakad-lakad na sa loob ng suite. Stop the sarcasm, Miguel. I don't need it. We are just going through something. This too will pass. Wika ni Sheila. Wow! Nung huli kitang makita, alam ko ikaw ng pinaka-sexy na lang nakita ko. Pero sa nakikita ko sa'yo ngayon, you are starting to look like a hopeless anorexic, Sheila. Wika ni Miguel na napansin ang pagkahulog ng katawan ng kaibigan. I'm just trying out some new diet. Nice try, Sheila. Diet, my ass. Hindi mo kailangan nun. Ganyan ba kahirap ang tinatawag mong asawa kaya hindi kanya kayang bilhan ng disenteng pagkain? Sasagot sana sa Sheila pero ininahan na siya ni Monique. He's actually filthy rich, Miguel. Just in love with someone else. Monique! Ani naman ni Sheila na inaawat ito. Kitang-kita ni Sheila ang paniningkit ng mata ni Miguel sa inis. Hindi ko na kailangan malaman pa. Pagkatapos ng shoot, sasama ka sa amin. Wika ni Miguel na kababakasan mo ng kaseryosohan ng tinig. No, Miguel, I won't. Kakalat ka rin kita, Sheila, kung kinakailangan. Ani Miguel na puro ng pinalidad ang sinabi, saka tinalikuran sa Sheila. Hindi pa tayo tapos mag-usap, Miguel. Bumalik ka rito. Tawag ni Sheila. We are. Kung ganyan ka kadesperado magpakasal pagkatapos kang lokohin ng mga naloko mong ex, dapat sinabi mo na lang sa akin. Maaari sana kitang pakasalan agad-agad. Ani Miguel na pumasok na sa isang silid ng suite. Sabi ko naman sa'yo, maaaring best friend mo siya pero sa kanya, higit ka pa roon. Gusto ka niya. Singit ni Monique. Hindi ka nakakatulong, Monique. Narinig mo naman siya. Wika ni Sheila. I did. So what? I want you back anyway. Monique, darling, think about it. Hindi ka para sa Paris. You are an LA girl, carefree and free-spirited. I have given you the time for a piece of adventure.
Hindi mo ba naisip na oras na para huminto? Hindi naman makasagot sa Sheila. The moment I saw you in the airport, natigilan ako. Mukha kang pagod at wala sa sarili. Hindi yun ang Sheila kilala ko. Kung ako ang tatanungin mo, mas gugustuhin ko pang ayusin ang 1,000 sampalan. Scandal na ginawa ni Sheila Houston, kaysa makita kang ganyan. Hindi ko na alam, Monique. Mahal ko si Alden, at ayoko pang sukuan siya kaagad. I can't give up like this. I don't want a broken marriage just like my mom's. Wika ni Sheila. Pero tingnan mo siya. Mas masaya siya ngayon. Hindi lahat ng gusto nating mangyari, yun ang mangyayari. Pag-isipan mo, Sheila. I just want what's best for you. Na makauwi sa Sheila, inabutan niya si Alden sa bahay pero hindi niya ito pinansin at dumiretso na sa kanyang silid. Hanggang makauwi, inisip niya mga sinabi ni Monique at Miguel. Oras na ba talaga para itigil ko ang kahibangan kong to? Can't I take it anymore? Bulong ni Sheila sa kanyang sarili hanggang sa makatulugan na niyang pag-iisip. Umagang-umaga sabay pa rin sila nag-aalmusal. Nahagip nitong pahayagan pero kitang-kita ni Sheila kung paano nagkuyam ang kamay ni Alden habang titig na titig dito. I'm done. I'll go ahead, Sheila. Wika ni Alden at tumayo na at tila nawala ng gana. Pagkaalis ni Alden, agad tinignan ni Sheila ang pahayagang hawak nito kanina. Doon niya nakita ang magandang mukha ni Stella. First ever picture of the young Lord of the Lamarche, Artheus Docian Leblanc Alarcon, released. Yun ang headline ng pahayagan at naroon ang larawan ni Stella na napakasaya habang hawak ang kanyang anak at nakayakap dito ang asawang si Blake. Don't you get ugly, Stella? You just gave birth yet you managed to stay so beautiful. Bakit ba kailangan mong maging perpekto? Wika ni Sheila sa kanyang sarili na nabubuhay na naman ang inis para sa babae. Habang nakatitig sa larawan, pinahid ni Sheila ang luha sa kanyang mga mata. Biglang tila nagkaroon ng desisyon ng isip niya. Sinundan niya si Alden na nagtungo ng study room. Kumatok siya pero walang sagot, kaya binuksan na niya ang pinto at nabutan niya nakatungo si Alden sa po ang kanyang ulo at tila nahihirapan. Ang sakit talagang makita kang ganito, Alden. Mas masakit pa sa katotohanan na siya ang mahal mo at hindi ako. Hindi ko na kayang makita kang ganyan. Wika ni Sheila sa kanyang isip bago pumasok ng study room. Alden, Sheila, hindi mo ba alam kung paano kumatok? I did, but you did not answer. May gusto na akong sabihin. What is it, Sheila? Tanong ni Alden na hindi makatingin sa asawa. He felt so guilty but is hurting at the same time. Monique is here. She wants me to go back with her in LA. Hindi nakapagsalita si Alden. Hindi niya inaasahan yon. Mabilis siyang napatingin kay Sheila. I'm actually thinking about it. Ani Sheila na tila sumakit ang puso pagkasabi nun. You're leaving? Tanong ni Alden na titig kay Sheila. Hindi ako tanga, Alden. May sarili ako nararamdaman. Alam ko kung gaano mo kamahal si Stella at hindi ko siya mapapalitan sa puso mo. Sinubukan ko pero sobrang sakit lang ang nakuha ko. Alam ko kung gaano mo siya kamahal at ginagawa mo pa rin hanggang ngayon. At siguro, habang buhay mo na siyang mamahalin. Wika ni Sheila na naiiyak na. I am sorry, Sheila. It's not your fault. I did this to myself. Remember the shoot will last for 7 days, tops, at sasama na ako sa kanila. I understand. Sagot ni Alden. Tila nagsikip ang dibdib at hindi gustong lumabas ang kahit anong salita sa kanyang bibig. I'll go ahead, Alden. I will meet Monique in Hotel Fouquet's Barrier. Sheila, tawag ni Alden. At napasandal na siya sa swivel chair. Tila naman lalo lumutang ang isip ni Alden. Tila may kirot sa dibdib sa mga sinabi ni Sheila. Alam kong hindi ko kaya maging Stella at ayoko maging siya. I don't want to be someone who can't love you back. Sambit ni Sheila na nanuluhan na saka lumabas ng study room. Tumagos sa puso ni Alden ang mga huling sinabi ni Sheila. Damn it, Sheila! Ani Alden sabayang malakas sa paghampas ng kanyang dalawang kamay sa malaki niyang lamesa. Nang hapong iyon pumunta sa Sheila sa hotel kunasan si Monique. Katatapos ng shooting para sa araw na iyon. Nanonood si Miguel ng TV pero hindi niya kinukulit sa Sheila. Tinignan lang niya ito matapos itong pumasok sa hotel suite. Hi Miguel, how is the shoot? Tanong naman ni Sheila. Fine. Tipid na sagot ni Miguel na hindi man lang nililingon sa Sheila. Miguel. What? Simpleng tuwa naman ni Miguel. Galit pa rin siya. Singit ni Monique. I am going home. Ani Sheila na nakapagpalingon kay Miguel at Monique. Tinitigang mabuti ni Miguel sa Sheila na maiiyak na saka ito tumayo at niyakap si Sheila at doon na tumulong luha nito. You know that's gonna be good for you, Sheila. It hurts badly. Ani Sheila sa pagitan ng pag-iyak. I know, but it will fade, and you will soon forget. I'm glad you come up with the decision, Sheila. Wika ni Monique. I'll try to finish the suit sooner so we can all go home. Wika pa ni Miguel.
Thank you, Miguel. You can just stay here tonight, Sheila. It will ease some pain. Yeah, maybe I would do that. Sagot ni Sheila kay Monique na malungkot pa rin ang mga mata. Samantala, dumating si Alden sa mansyon na wala natatang Sheila, kaya agad niyang tinanong ang katiwala. Where is your Lady Sheila? She is out, Your Highness. She is on Hotel Fouquet's Barriere. Tumawag po siya para sabihin hindi siya makakauwi tonight. I see. Makakaalis ka na. Naninibago si Alden sa buong mansyon na wala ang presensya ni Sheila. Maging sa hapunan hindi niya naubos ang pagkain niya dahil nasanay na siya sa mga luto ni Sheila. Nagpunta na lang si Alden sa garden at doon nagpahangin na bigla ring dumating si Marcos, ang executive assistant niya. Doc Alden, paumanhin sa akin panghimasok ngunit meron akong ilang mahalagang papeles na nangangailangan ng iyong dagda. Wika ni Marcos. Kinuha naman yun ni Alden at pinirmahan. The place looks awfully quiet, right Marcos? Now that you've mentioned it, yes, you're right, Your Highness. Iiwan na niya ako, Marcos. By the end of this week, babalik na siya ng LA. To what's good for her. Ayaw mo bang umalis siya? Tanong ni Marcos. I do. It's just that, nasanay na ako sa presensya niya. The mansion looks so empty right now. Alam ko ang sitwasyon ninyong dalawa, kamahalan. Pero hindi krimen ang umibig sa pangalawang pagkakataon. Huwag mo siyang pakawalan. Maliban na lang kung yun talagang gusto mo. You know who I love. You know what? Yeah, Countess Stella. But that's already an old song you're singing, Duke Alden. Mahal mo pa ba siya? O sa tingin mo, mahal mo pa rin siya dahil siya lang ang babaeng nang iwan sa'yo? Well, wala akong masamang tinapay sa magandang countess. She is really one of a kind. Ngunit hindi ka dapat magstay sa nakaraan, Your Highness. Tinitigan naman ni Alden ang assistant na mga sandaling iyon. One more thing, Your Highness. Hindi araw-araw makakahanap ka ng katulad ni Lady Sheila. Isang taong makakasabay sa hindi mo masyadong perpektong mood. Countess Stella saw your perfect side, but she still left. But Lady Sheila saw something totally different, but she's still here. I got her on, Your Highness. You can do the math. Ani naman ni Marcos na nakating iniwan doon si Alden. Sheila? Sambit ni Alden habang tila kay layo ng tingin. Gabi ng sumunod na araw, sa Eiffel Tower ang location ng shooting ni Miguel. Isinama niya si Sheila sa shoot para hindi tumuwi sa mansyon. Kakaparada pala ng sasakyan nila doon at agad na bumaba si Miguel upang alalayan ito. Thank you, Miguel. Wika ni Sheila sabay abot sa kamay nito na nakalahad. Handa ka na ba? We'll be up on the Eiffel Tower in a few minutes. Ani Miguel na nakangiti kay Sheila. Si Sheila naman tila tulala sa sariling pag-iisip na nakatingin sa itaas ng Eiffel Tower. I always wanted to visit the top with the man I love. I still believe in the magic of the tower. Wika ni Sheila, tila maluluhan na. I know, pero pwede man nang bisitahin palagi ang tuktok ng tower kasamang lalaki nagmamahal sa'yo. At narito ako. Narito ako para samahan ka. Wika ni Miguel na hinawakan pa ang mukha ni Sheila. Sa harapan din ng Eiffel Tower nakaparada ang sasakyan ni Alden. Kitang-kita niya kung paano hinawakan ni Miguel ang mukha ni Sheila. Tila naman may sariling isip ang mga pa ni Alden at bumaba ito ng sasakyan. Sayang nang kasi ayaw kanyang makasama. Ani Alden na madilim ang mukha na kinuha ng isang kamay ni Sheila at diretsong pumasok sa Eiffel Tower. Sheila! Wika ni Miguel na nagulat sa pangyayari. Si Sheila naman hindi makapagsalita at sa nangyayari. Nakatingin lang siya sa kamay niya na hawak-hawak ni Alden at hinila siya papasok ng Eiffel Tower. Close the tower. I don't want anyone in here. Mariing utos ni Alden sa mga tauhan. Nakarating na sila sa pinakataas pero walang kibo si Alden. Madilim lang ang itsura nito. Na makarating sa taas sakalang binitawan ni Alden sa Sheila at tila hindi maintindihan ang sarili at naihilamos ang dalawang kamay sa kanyang mukha. Saka nito tinitigan si Sheila sa kanyang mga mata. God damn those lips, Sheila. Ani Alden sa kanyang sarili, sabay ang paghalik sa labi ni Sheila. He is kissing her as if there is no tomorrow, habang nakaalalay ang isang kamay sa ulo ni Sheila at ang isa na may mahigpit na nakapulupot sa bewang ng asawa. Hindi makapaniwala si Sheila sa nangyayari. Alden is kissing her. Pakiramdam niya na nanaginip siya at ayaw na niyang magising. Kusang gumalaw ang mga kamay ni Sheila at ipinulupot ito sa batok ni Alden. Lalo namang lumalim ang mga halik nito. Nang matapos ang pinagsaluhan nilang halik, titig na titig si Alden kay Sheila. Damn it, Sheila. I've always wanted to do that. Your lips a tease. Ani naman ang isip ni Alden. Alden. Tawag ni Sheila na tila nagpabalik kay Alden sa realidad. Huwag mong sirain ang pangalan ko sa publiko sa pamamagitan ng pagharik sa ibang lalaki. Asawa pa rin kita. Hindi pa natatapos ang isang linggo. And until then, you remain my wife. Wika ni Alden na alam niyang aalis na ito and he needs to cover his pride. Ganun lang ba talaga yon, Alden?
Yun ba ang ibig sabihin ng halik? Para sa iyong pangalan? Para sa iyong reputasyon? Tanong ni Sheila na tumulo ng luha. Yes. Ano pa ba ang dahilan? Sagot ni Alden na nag-iwasan ng tingin kay Sheila. Ikaw ay walang iba kundi isang walang pusong tao, Your Highness. Wika ni Sheila sabay pahid ng luha sa kanyang mga mata. Hindi naman makasagot si Alden dahil ang binitawang salita ni Sheila ay punong-puno ng pait. Narito ako. Iniisip na mismo ko na narito ka para hanapin ako na may pakialam ka sa akin pero nagkamali ako at napakatanga ko para isipin ang mga bagay na yon. Yeah, that's what I am, Sheila. Umibig ka sa maling tao. Wika ni Alden na kahit hindi sabihin nasasaktan sa mga sinabi ni Stella. Tama ka, Alden. Umibig ako sa mali at walang pusong tao. You are not capable of loving. Hindi mo kayang magmahal at hindi mo ako deserve. Ano naman ni Sheila na punong-puno ng sama ng loob. Hindi naman makapagsalita si Alden sa mga naririnig mula kay Sheila. Lahat ng sinasabi nito ay tila tumutusok sa kanyang pagkatao. Hindi ka karapat-dapat mahalin. Ngayon ay intindihan ko na kung bakit ka iniwan ni Countess Stella. You cannot expect people to love you samantalang ikaw mismo hindi marunong magmahal. Tinutulak mo mga tao palayo, Alden. Katulad ng pagtulak mo palayo kay Stella at ngayon naman sa akin. I did not push her away. Wika ni Alden. Sige lang, Alden. Paniwalain mo ang sarili mo. Ang ginagawa mo lang ay sakta ng mga taong nagmamahal sa'yo. Kung ganun lang, hindi mo deserve ang klase ng pagmamahal na kaya kong ibigay. Wika ni Sheila na patuloy ang pagdaloy ng luha. Hindi yan totoo, Sheila. I hate you, Alden. I hate you. Sabay ng pagpahid ng luha ni Sheila ang pagtalikod niya kay Alden. Dumiretso siya ng elevator para makaalis sa lugar na iyon. Ngunit humarang ang dalawang bodyguards ni Alden. Get the hell out of my way, bastards! Singhal ni Sheila sa mga bodyguards. Alden! Tumingin namang mga ito kay Alden na tumangulang pero may lungkot sa mga mata. Mabilis namang umalis sa mga ito sa daraanan ni Sheila. Na makababa naman si Sheila, sinilubong agad siya na nag-aalalang si Miguel at si Monique. Are you alright, Sheila? Tanong ni Miguel na niyakap na mahigpit sa Sheila. Tanging higpit at iyak lang ang naging sagot ni Sheila. Hush, sweetheart. I'm here. Let's just go. Wika ni Miguel na inaalo sa Sheila. Yun naman ang tagpong nakita ni Alden na kalalabas lang ng tower. Kirot sa dibdib ang hatid nang makita niya na may ibang yumayakap kay Sheila. Let's just cancel the shoot tonight. I'll make it up tomorrow. Maotoridad na sabi ni Miguel sa staff at maging sa direktor. No problem, Miguel. Pack up, guys. Shooting is cancelled tonight. We will resume tomorrow. Ani naman ang direktor. Isinakay na ni Miguel sa Sheila sa sakyan na umiiyak pa rin. Hindi naman tinatanggal itong pagkakayakap kay Sheila. Si Alden naman tila wala sa sarili. Kailangan niya ng kausap, so he called his brother. Agaton, where are you? Ani naman ni Alden. I am off to Artois, Alden. I'll be staying there for at least a few more days, just making sure that we'll be able to remove that title of Viscount Arturo. Ani naman ni Agaton. I need someone to talk to, but it's all good. It can wait. Ani naman ni Alden. Tungkol ba ito saan? Okay ka lang ba, Alden? I guess it's about Sheila. Sagot ni Alden. What about her? May nangyari ba? Anong ginawa mo? Wika ni Agaton na biglang nag-alala kay Sheila. Pinaiyak ko siya. Sinaktan ko siya. What? What the hell did you do, Alden? Tanong ni Agaton. I'm gonna kick your ass, Alden. I'll see you tomorrow. Ani Agaton, nahalata mong galit. Damn it! Why the hell is everyone on her side? Wika ni Alden halatang na-frustrate na sa nangyayari na pati sarili niya hindi niya maintindihan. Umuwi si Celia sa mansyon ng gabi ring iyon at ito agad na nakita ni Alden na dumating siya pasado alas 12 ng gabi. You're here. Ani Alden na tila hindi makapaniwala sa nakikita. Yeah, nandito lang ako hanggang sa katapusan ng linggo, hindi ba? Dahil asawa mo pa rin ako. Malamig na tugon ni Sheila. I'm sorry, Sheila. Don't be. Don't say things that you don't mean. I mean it, Sheila. It was rude of me to tell you that after that kiss. Ani Alden. Liar. At wag mo nang isipin pa yon. Kinilimutan ko na yon. Miguel's even a better kisser than you. Ani pa rin ni Sheila sabay talikod kay Alden. Hinabol naman kagad ni Alden sa Sheila at tinawakan sa braso. Anong sabi mo? Which one? That Miguel's an even better kisser than you? So what? You don't care. Ani Sheila na puno ng sarkasmo. You let that bastard kiss you? Damn it, Sheila. Ani Alden na biglang nag-igting ang galit. The hell you care? Wika na Sheila ang pinipilit kumawala sa pagkakahawak ni Alden sa kanya. I care. Dahil asawa mo pa rin ako. Ani Alden na hindi pa natapos ang sasabihin. Yeah, right. You are still my husband.
Don't worry, I make those things in private. I'm not like you who puts up a show for my goddamn reputation. Wika ni Sheila. Doon na nabitawan ni Alden ang pagkakahawak niya kay Sheila. Nagpupuyos ang loob ni Alden sa galit. Galit na galit siya na malamang nahalik ka ng ibang lalaki, si Sheila, sa hindi niya malamang dahilan. Dumiretso si Alden sa loob ng kanyang study room at doon ibinuhos ang lahat ng ines. Naihagis niya mga gamit sa ibaba ng kanyang mesa. Damn you, woman! No one kisses you and no one touches you. Damn it! Ani naman ni Alden sa gitna ng paghagis sa mga damit. Sa silid naman ni Sheila, iyak ito ng iyak. I hate you, Alden. I hate you. I hate you for making me feel so miserable. Ani Sheila na pinagpapalo ang una ng kanyang kama. Ilang araw na ganun ang pakikitungo ni Sheila kay Alden. Cold and distant. I'm going out. I'm heading to Louvre for Miguel Schust. Ani Sheila na tumalikod na kay Alden. Agad naman nag-igting ang bagang ni Alden sa narinig. Hindi ka aalis. Biglang sigaw naman ni Alden. At sino ka para sabihin sa akin yan? As far as I can remember, you called me your wife and that is until the end of this week. Mind you, hindi mo ako bilanggo dito, Alden. At gagawin ko kung anong gusto ko. Aalis ako kung kailan ko gusto. Malamig na tugon ni Sheila. You are not leaving this mansion, Sheila. Piral na sagot ni Alden na hindi man niya maintindihan ay nagingitit ang kalooban. Try me. Ani Sheila sa naghahamong tono. Saka tinalikuran si Alden patungo sa pinto. Sheila! Tawag ni Alden pero tumingin lang si Sheila nang malapit na sa pinto at tila may naalala. Oh, don't worry. I am bringing your so-called bodyguards. No biggie for me. I only have to tolerate them just for a few more days. Ani Sheila ang tuluyan ng lumabas. Naiba to naman ni Alden ang paperweight na nasa kanyang lamesa sa Ines. Marcos, get my car ready. We will follow Sheila in Louvre. Ani naman ni Alden sa kanyang assistant sa intercom. As you wish, Your Highness. Sagot ni Marcos. Ngunit bago pa man makaalis ni Alden, dumating ang kapatid na si Agaton. Agad siyang kinuwelyohan ni Agaton ngunit masama na talaga ang timpla ni Alden. What the hell did you do to Sheila? Ani Agaton. Back off, Agaton. I have no time for you right now. I am trying to get my wife. Ani Alden sa isang mapanganib at tinig, sabay ang pagtabig nito sa kamay ng kapatid. Naiwang tagagal si Agaton sa manson. Is that you, Alden? I've never seen this side of you, brother. Ani Agaton sa kanyang sarili. Sa sasakyan naman, talagang mainit ang ulo ni Alden. Marcos, tell them to hurry. Ani Alden sa telepono dahil nasa kabilang sasakyan ng convoy, si Marcos. Ilang sandali lang nakarating agad sila sa Louvre. Nagmamadaling pumasok si Alden at tinanap si Sheila. Si Sheila naman naroon sa loob ng isang silid na ginamit na sa set para sa pelikula. Agad siyang niyakap ni Miguel na makita siya. Are you alright, sweetheart? Ani Miguel dahil kung siya nasunod, hindi niya hayaang umuwi sa Sheila sa manson. I'm not okay. It's painful. So damn painful, Miguel. Ani Sheila na umiiyak na sa harapan ni Miguel. Hush, sweetheart. Everything's gonna be fine once we're back. Stop crying. He is not worth your tears. Ani Miguel na inaalo sa Sheila. Miguel, I still love him, no matter how much it hurts. Wika ni Sheila na umiiyak pa rin. Sheila, tutulungan kita. Tutulungan kitang makalimutan mo siya. I love you. Ani Miguel. Unti-unting bumababa ang mga labi ni Miguel kay Sheila. Noon pa man gusto niya itong pero natakot siya. Natawirin ang pagiging magkaibigan nila, kaya nakontento na siya sa pagpapalipad hangin dito. Si Sheila naman nakatitig lang sa kanya na tila hindi alam ang nangyayari. Ngunit bago pa man lumapat ang labi ni Miguel kay Sheila, isang malakas na sundok ang tumama rito na ikinatumba nito sa sahig. Damn you, asshole! Don't you ever try to kiss my wife or I will kill you! Sigaw naman ni Alden. Nasundan pa na ilang suntok si Miguel kahit nakasalampak na nga sa sahig. Si Sheila hindi agad nakagalaw sa kinatatayuan at natulala sa mga nangyayari. Si Alden naman pilit inaawat ng mga bodyguards ito, ngunit nagpumilit pa rin ito. Na maawat, tumayo naman si Miguel at tila baliwala dito ang mga suntok na tinanggap niya mula kay Alden. It's nice to finally meet you, Your Highness. Sarkasikong sagot ni Miguel na makatayo ito. Do not ever come near my wife again, asshole. I swear I will wring your neck. Galit na galit pa rin sagot ni Alden. Be my guest. But before you can do that, she's already out of your goddamn life. Mapang-asar pang sagot ni Miguel. You asshole? Mapapatay kitang hayop ka. Wika ni Alden na nagpupumiglas na naman sa pagkakahawak ng mga bodyguards niya. Tinamaan na naman ng isang suntok sa mukha si Miguel. Bastard! 2 araw pa't hindi mo na siya asawa. I'm gonna take my chance kasi mahal ko siya. Mahal ko siya na hindi mo kayang ibigay sa kanya. She is through with you. High and mighty Duke. Galit na ring sigaw ni Miguel. Stop it! Stop it, the two of you! Sigaw naman ni Sheila na matauhan sa nangyayari. Bigla naman tumahimik ang dalawang nag-aaway.
Lumapit si Sheila kay Alden at binigyan ito ng isang sampal. I guess I deserve that. Ani naman ni Alden. Yes, you do. And how dare you? Cut it out, Alden. Show is over. You don't have to act this way. I am done with you. Wika ni Sheila na lumabas na nakikimkim pang sama ng loob. Imbes sumagot din isang hakbang ni Alden ang pagitan nila ni Sheila at bigla itong hinalikan. Tila tumigil ang takbo ng oras sa mga sandaling iyon para kay Sheila. Lumalim pa ng lumalim ang halik ni Alden, samantalang sa Sheila naman, tumutugon pa ng hindi niya namamalayan. No, sweetheart, you're not done with me. Ani Alden matapos ang halik na ginawad niya kay Sheila. Don't make me hate you even more, Alden. I am leaving in 2 days. Please just stop hurting me. Wika ni Sheila na tila nanghihina. Hindi ka aalis at wala kang pupuntahan, Sheila. Ano pa bang gusto mo, Alden? For once, stop being a selfish ass, will you? I am not a toy or a damn figurine. Sigaw pa ni Sheila. I want you. Ani Alden na halos hindi mailabas ang gustong sabihin. Why? Don't you have anyone else to display? God damn it. Find another one, or better yet, find yourself a princess who's better than a countess. Galit na sigaw ni Sheila na nagwawala na mula sa pagkakahawak ni Alden. Damn it, Sheila. Pwede bang makinig ka? I don't want any princess or any bullshit. Hindi mo ba nakikita? Gusto kita. Hindi ko kayang isipin ng ibang lalaking humahawak sa'yo. Stop playing with me. Stop saying things you don't mean. Stop lying, Alden. Hystera naman ni Sheila dahil nasasaktan na siya ng sobra. Biglang hinalikan ni Alden sa Sheila sa labi para kumalma to. I love you, Sheila. I do. And I will kill every single man who will touch you. Maybe it took your friend of an asshole here to make me realize what I would lose if I will let you go. A day without you made me miss you so much. The mansion is just like me. It felt so empty without you. I'm a fool for not realizing that. Don't go, Sheila. Don't leave me. Ani naman ni Alden na matapos ang halik na binigay niya kay Sheila habang titig na titig sa mga mata nito. Alden. Ani Sheila habang nakatitig din kay Alden pero patuloy ang pagbagsak ng masaganang luha sa kanyang mga mata. I don't wanna wait until it's too late. Give us another chance to start brand new, sweetheart. Unknowingly, you were able to put pieces of the broken me without me realizing it. I found you, Sheila, and I intend to keep you, so don't you dare leave me. I don't care if I will be an unreasonable duke, but I will not let you get out on that plane. I love you, Sheila. I really love Ani Alden. Pero hindi niya natapos pang sasabihin niya dahil isang malakas na sampalan tinanggap niya mula kay Sheila. That's for making me cry, idiot. But no matter how it hurts, I still love you. I still love you, Alden. Ani Sheila na umiiyak pa rin. Oh God, sweetheart. Wika ni Alden sabay na mahigpit na yakap kay Sheila. Tell me you will stay. Tell me you won't leave me. Tell me you still love me. Ani pa ni Alden habang mahigpit na yakap si Sheila. Kumuwala naman si Sheila mula sa pagkakayakap ni Alden at tinirap ito. I am not going anywhere because I love you. And this is where my happiness is. Right here beside you. Ani Sheila na siyang humalik kay Alden. Hindi pa sana maghiwalay ang kanilang mga labi kung hindi pa tumikim si Miguel sa nakita ng lahat ang mga nangyari. I guess we're going home without you, Sheila. Ani Miguel na hindi na naman nagtatanong. This is her home and not anywhere else. Ani Alden na masama na naman ang tingin kay Miguel. Alden, he is my best friend. Do not be so rude. Ani Sheila na pinapakalma na naman si Alden. Yeah, and that's all he will ever be. Your best friend. Wika ni Alden na pinapatamaan pa rin si Miguel. Maybe that's all I will ever be. Her best friend. But hurt her once more. And I will marry my best friend in an instant. Sagot ni Miguel na inaasal pa rin si Alden. Dream on. She is a Bracamonte now and that's the only name she will carry for the rest of her life. Trust me, it will never be yours nor any other man. We'll see. At least you're really not that bad, though you had no balls and you're blind. Ani naman ni Miguel. Get a life, asshole, and get the hell out of my sight. Wika ni Alden na naaasar na. Why don't you two lovebirds go? I have a shoot to finish and you're causing a delay. Ani pa ni Miguel. You! Ani Alden pero nahawakan na ni Sheila ang braso niya kaya napatingin siya dito. Let's go home. Ani Sheila at kumiti na si Alden. Hinawakan na nito ang kamay ng asawa tila wala nang ibang napansin at magkahawak kamay sila lumabas sa lugar na iyon. Dahil sa nangyari, ito na kaya ang simula para magbago ng pakikitungo ni Alden kay Sheila? Mahanap na kaya ni Sheila ang pagmamahal na hinahangad niya kay Alden? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.